May isip iba, natatalo na. Hindi na makikita pag Sunday. Talo ka na sa bugno. Pero kung mag-fight ka talaga, lumalaban ka, magpatuloy ka every Sunday. Kasi ang buhay Krisyano, fight. Marami tayong mga kalaban. Una, demonyo. Si Satanas. Marami siyang mga alipuris. Kaya, mga minamahal, we would like to remember the last words of Apostle Paul. Fight. Ito si Apostle Paul, malapit na itong mamatay. Doon na siya, nakakulong na siya, malapit na siyang patayin. Malapit na siyang patayin at putulan ng ulo. Pero sabi niya, I fight the good fight. Kung sa ating sitwasyon, mga minamahal, kung darating sa atin ito, sabihin mo ba, magpatuloy ka pa, makipagbugno? Kaya, ngayong umaga, tingnan natin ang mga personal o mga character sa Bible. May mga personal o mga tao sa Bible na nakipagbugno. Pero binigyan tayo ng kapangyarihan. Alam mo, pag makipagbugno ka, kung wala kang power na makipagbugno, talo ka. Pero may kapangyarihan na binigay sa atin ng Panginoon. Anong sabi niya sa Acts chapter 1 verse number 8? Basahin natin. Acts chapter 1 verse number 8. Anong sinabi mo na Bible? Acts chapter 1 verse number 8. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and unto the uttermost part of the earth. May kapangyarihan ang bawat mananampalataya. Hello, amen? Amen. May lakas tayo. Anong sinabi pa ni James? Kung mayroon na tayong kapangyarihan sa mga ligtas na, ang sinabi ni James, magkaroon tayo ng tinawag soul winning. Kung ika'y ligtas, anak ka ng Panginoon, ang unang trabaho natin, mag-soul winning. Kung wala kang ginagawa sa buhay, mga minamahal, patay ka. Pagdating doon sa Panginoon, doon sa langit, sabihin, hindi na sabihin, welcome, thou good and faithful servant. Kasi, salubungin tayo ng Panginoon eh. Kung wala kang nagawa dito, anong ipagpamalaki mo sa Diyos? Di ba wala? Mahiya ka doon. Hello, mahiya kayo. Pag sinabing Kristiyano, ligtas, anak ng Diyos, magpatuloy tayo kahit hirap. Amen. Kayo magkaroon lang kayo ng kahirapan na hindi nakagad magpunta sa church. Hello, amen? Amen. Ang pag-church ay trabaho sa isang Kristiyano yan every Sunday. Dapat nandito tayo sa bahay, sambahan. Kaya salamat ako, may mga membro. Hindi ko, maaga pa, may mga membro. Bakit? Ito ang ating buhay na. Buhay na po natin ito. Mag-church every Sunday. Amen. Question nga pala ang kaligtasan mo eh. Kung hindi ka mag-church, question nga pala talaga yan. Hindi ako naniwala pag ligtas ka, hindi ka mag-church. Mag-church ka talaga. Amen? Kaya tayo ngayong araw, sa lubungin natin ng Panginoon, masayahin natin ang pangalan ng Panginoon. Amen. Mag-church po tayo ngayon. Oh. Now, sabi ni James, let him know, James chapter 5 verse number 20, let him know that which converted the sinner from the error of his ways shall save a soul from death and shall hide a multitude of sins. Soul winning. Hello, amen? Kasi po, ang soul winning, trabaho yan sa bawat Kristiyano. Kami doon, mag-soul winning kami, mayroon kami 30 pieces, 30 ano, kasi nasa ang soul winner na percentage nasa 10% pa. Meron kaming 30 na mga young people soul winning, may mga merit. Masalamat din ako. Kasi may mag-soul winning dito. Kasi ang trabaho sa isang Kristiyano, soul winning. Amen? Amen. Kung wala kang ginawa, Kristiyano ka, patay ka. Pagdating doon sa langit, wala kang nagawa, hindi ka sabihin, welcome the good and faithful servant. So, yun po. Now, soul winning. Then, Peter also says,
was on growth. 2 Peter chapter 3 verse number 17 as my introduction pa ito ha. But grow in grace and in the knowledge of our Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Mag-grow tayo. O paano ka mag-grow? Kung hindi ka nag-church. Mag-grow tayo. Amen? Parang hindi na kayo nag-amen ha. Mag-grow tayo. Ang Krisyano kasi, pag siya naligtas, nagtuloy-tuloy siya. Then pag nagtuloy-tuloy siya, mag-grow siya dahan-dahan. Kasi pag bagong ligtas, bata ka pa eh. Para ka pang nakabibiron, kahit malaki ka na, bata ka pa eh. Kasi kunti pa nalaman mo sa Bible. Pero pag nag-church ka, mag-grow ka na mag-grow. At marami kang malalaman sa Bible. Yun ang gusto ko mangyari. Dapat pag naligtas ka, mag-church ka. Pag si pastor dito mag-preach, makapagpatibay sa kaluluwa natin yan. Kaya nga, sabi niya, grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Mag-grow tayo. To Him be glory both now and forever. Amen. Also, Jude. Anong sinabi ni Jude? Was on what? Was on security of the soul. Yung soul mo, secure dyan. Anong sabi ni Peter ni Jude? Jude. Kapatid to ni ni Cristo sa labanan. O ano sabi ni Jude sa verse number 24-25? Now unto Him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy. Verse number 25. To the only wise God and our Savior be glory and majesty, dominion and power, both now and forever. Amen. Kaya na mga minamahal, i-present tayo doon sa Panginoon, sabi po ng Bible, faultless. Kaya pasalamat tayo. Hello, amen? Ang ating buhay ay nakasalalay po kung ano ang faithfulness natin dito sa mundo. Hello, amen? Ang faithfulness mo dito sa mundo, makita na namin yan doon sa langit. Pero kung papatay-patay ka dito, kasi hindi ka mag-church, wala lang, ako sabihin ko sa iyo, kawawa ka doon sa langit. Sana hindi ka pa mamatay. Eh kung darating ang kamatayan mamaya, at sabihin mo ba, may nagawa na ako doon sa langit. Sana masabi mo yan. Kaya, pag ikay anak ng Diyos, siguraduhin mo yan na nagsiserve ka sa Panginoon. Amen. Mahirap. Ano pa? John also. John was on divine grace. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Kaya mga minamahal, here was Paul word to young Timothy. Preach the word. 2 Timothy chapter 4 verse number 2. I-share talaga natin ang salita ng Panginoon. Amen. 2 Timothy chapter 4 verse number 2. Ano sinabi? Preach the word, be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all suffering and doctrine. Kaya, number 1 mga minamahal, ang title to, fight ha? Lumaban talaga tayo. Number 1, there is a fight in this life. Hello, amen? Nakipaglaban tayo. At dapat lumaban tayo. Sa buhay namin, sa pagsisimula ko sa ministry, kasi Manila yun, napakahirap. Mayroon kaming membro na 50 plus. Pero bakit hirap? Kasi hindi pa sumusunod sa Panginoon. Preach lang ako. Maganda pala pag medyo, hirap. Pag gutom ka, mag-preach ka. Pagalitan mo sila, gutomin. Hirap talaga. Tapos, may sasakyan kami. Pero hirap talaga. Pero patuloy lang sa Panginoon. Walang tigil. Sige, tuloy lang tayo. Mag-serve tayo, tuloy lang. Kaya there is fight. Sabi ng verse number 7, 2 Timothy chapter 4 verse number 7, I have fought a good fight. May fight talaga. Hello, amen? Kaya naman, dapat tayo lumaban. Sa buhay ng Krisyano, mga minamahal, hindi lang pa simple-simple.
Amen. Katulad sa'yo, pag linggo, pag Sabado na, ang daming problema. Pero laban ka! Bukas mag-church ako. May mga asawa kasi na yung mga bata na, yung toothpaste, pag pisilin nila yan, ilalabas. Pag napisil na bandang taas, gagalit na. Dapat pisilin niya na bandang point, huwag doon sa taas. Galit na. Then, nung nagalit na sa baba, walang magsimba bukas. Naku, patay. Kaya ingatan mo, pag Sabado na, mag-ingat ka na dyan, kasi dyan, lalabanan ka na ni Satanas. But we have to fight. Amen. We have to fight. Fight to do right. Alam ba, barkada, ng estudyante, kailangan ipakita mo sa kanila na you have to fight the right. Sabihin mo sa kanila, huwag kang sasama sa kanila. Dapat sila ang madala mo. Kung nasa school ka, dapat ikaw makadala sa school, hindi yung kasamaan. Fight to walk right. Anong pamumuhay mo sa school? Sakto ba? Tama ba? Dapat ipakita natin sa Panginoon na tayo'y tama. Fight to talk right. Fight to act right. Hello, amen? Kaya pag nabuhay tayo mga minamahal, halimbawa, lumabas na tayo dito, makita ang tunay natin na pagkatao pag nakita na tayo sa labas. Iba tayo. Anak tayo ng Diyos eh. Sila anak ni Satanas eh. Dapat iba ka. Pagdating sa inuman, huwag kang uminom. Pagdating sa sigarilyo, huwag kang manigarilyo. Kasi anak tayo ng Diyos. Amen. Pagdating sa barkada, barkadahin mo sila, pero dapat sila ang madala. Hindi tayo ang madala sa kanila. Bakit? Anak tayo ng Diyos. Tayo'y Kristiyano. Tayo'y Bible Baptist Church. Amen. Manindigan tayo. Kaya sabi ko, we have to fight. Amen. Then, no retreat, no surrender. Huwag kang magtago. Pag Kristiyano ka, ipakita mong Kristiyano ka. Kaya kami doon, si Marlon, may contractor siya. Yung mga trabahante niya, tinitingnan niya. Pag may trabahante siya, sinabihan na huwag mong gawin at ginagawa ka na, tanggal. Hindi siya magdalawang isip, tanggalin ka talaga. Bakit? Sabi ko, yung kanyang kumpanya, nag-join sa church, genuine sa church. Pastor, ang kumpanya ko, i-join ko rin sa church. Sige ba? So, lahat ng mga trabahante niya, halos nadala na niya sa Panginoon. Amen. Bakit? Nanindigan siya. Pag may mag-inom-inom, tanggal. Sabi niya, hindi ko kayo santuhin dito. Kasi mayroon pa namang ayaw magbisyo. Bakit? Gusto niya ipakita sa kanila na nandoon siya sa tinatawag tama. Hindi siya sumurinder. Hindi siya nag-retreat. Kaya kung ipagpatuloy mo yan, gusto mong mananatiling Kristiyano, gawin mo lahat ng sinasabi ko. Kasi ang blessing mo na minamahal, nandoon sa faithfulness. Pag faithful ka, nandoon ang blessing. Wala sa hindi faithful. Nandiyan sa faithfulness. Kaya kung may negosyante dito, sabihin ko sa inyo, mas maganda, i-join mo yung business mo sa church. Sabi ko, Brad, wala akong yung sa, tawag ito, pera, pambigay, kasi mag-join tayo. Hindi! Ako ang mag-invest, sa iyo ang prayer. Okay yan. So pray lang ako. Nung conference, Pastor, ako na bahala. Gumastos siya, 1.4. Nagastos niya. Ako, wala akong ginastos. Bakit? Malaki na ang kanyang kumpanya. May pera na siya. Kasi po ang kanyang kumpanya nakakunik sa church.
Kaso, amen? Kasi, totoo naman talaga. Pag nagtrabaho ka rito, hindi ang trabaho mo para sa sarili mo, para sa pamilya mo. Ang trabaho mo para sa Diyos. Amen. Kung para lang sa pamilya, sarili mo, ayaw ka na lang. Pag ang trabaho natin para sa Diyos yan. Ang gawain ng Diyos nangangailangan. Hello? Ang gawain ninyo nangangailangan sa mga gift ninyo, sa mga sacrifice ninyo, sa lahat ng tithes ninyo. Ang Diyos ay nangangailangan yan dito. Okay ba kayo? Amen. Pag sinabi pong tithes, Amen. ano tithes? Tithes sa'yo ha? Magkano yung 100? 10. 10 lang! Sabi no, 10 lang yan, pastor. 100,000. 100. Parang malaki na. 10,000 na yan. Malaki! Hindi, maliit pa rin kaysa yung 900,000. Amen. 10,000 lang ang sa church. Napakaliit lang. 1 million. 100,000. Maliit pa rin kasi 900,000 sa'yo. 100,000 lang sa atin. Sa church. Ngayon nga, sa conference, sabi ko, yung mag-asawa, yung first fruit nila, parang ano tayo ng first fruit? Yung asawa, may 1 million. Yung lalaki, may 1 million. First fruit. Yung anak niya, may tagpa 500,000, may 250. Sabi ko, gastusin mo na lang sa conference yan, yung 1 million. Okay na ako niyan. Di ba? Siya gumastos. Tapos, napakain lahat. May mga regalo sila, tag 2,000 ata. Wow, masaya ang mga pastor. Masaya sila. Kasi sabi ko, sa mundo may mga ganyan, gawain, sasama-sama lahat. O tayo, gawain ng Panginoon, dapat magsama-sama tayo lahat, palakas tayo. So sama-sama kami. 3 days. Pag uwi nila, masaya sila. Kung ibigay mo yan ng 1.4 sa kanila, isa lang ang magkatano o dalawa, ay mawala naman kagad yan, magastos yan. Pero kung ganyan na paraan, ay mananatili ang lakas nila doon sa kanilang mga lugar at magpatuloy sila sa gawain ng Panginoon. Kaya, masalamat tayo, no? Salamat sa Diyos. There is fight in this life. Fight a good warfare. Endure hardness. Sinabi niya sa 2 Timothy chapter 2 verse number 3, thou therefore endure hardness as a good soldier. Sundalo tayo sa Panginoon. Hello? Hindi ba niyo alam na sundalo kayo? Sundalo tayo. Amen. Lumalaban tayo. Sundalo kayo. Baka hindi mo alam na sundalo ka. Bakit? Hindi ako sundalo. Sundalo ka, sinabing anak ka na ng Diyos. Fight a good warfare. Endure hardness. Our enemies is our flesh. Pag naghanap ka ng kalaban mo, magsalamin ka lang, kita mo na yan. Pag salamin mo, kita mo mukha mo. Ikaw, kalaban kita, ha? Ang tagal mo, late ka ngayon sa simbahan kasi ang dami mong nilagay sa pintura sa mukha mo. Kalaban talaga kita. Kalaban natin ang sarili natin. Ang unang pinakakalaban natin yung sarili natin. Nandito ka. Ayaw mo makinig sa salita ng Panginoon. Kasi kalaban mo ang sarili mo. Labanan mo yan! Ano pa? World. Itong mundo. Kalaban natin ang mundo. Paglabas mo dito, makita ng mga tao, mga bisyoso. Tapos ginagano pa, siya muna dito siya. Di ba kalaban natin yan? Kaya nga, ang dami tayong kalaban. Ang world, kalaban natin. Ang ating sarili, kalaban natin. Din the devil, Satan, kalaban natin. Kaya
kailangan magpatuloy tayo, lumanaban tayo sa buhay. Hello, amen? Kaya nga ngayong araw, dapat mangako tayo sa Diyos. Lord, mag-church na pala ako. Ako pala ay sundalo mo. Kailangan lumaban ako. Kailangan maging faithful ako sa church. Amen? Mag-faithful tayong lahat. Kasi yun ang gusto ng Diyos. Okay ba tayo? Parang wala na nag-imin na. Alas 11:14 pa. Amen. Dami pang oras. Okay, so, endure hardness or fight a good warfare, endure hardness, then, mga minamahal, there is a course to follow. Mayroon tayong sundan. Pag tayo naligtas, may sundan tayo na linya. Course to follow. Hello? May linya tayo na sundan. Hindi linya natin. Kaya kung linya natin, sarili natin, hindi tayo sumunod sa Diyos. Mga minama, ang linya natin, tabingi. Ang linya ng Diyos, tama. Amen. O saan ka? Linya mo o linya sa Diyos? Sa Diyos, kasi tama ang linya niya. Kaya, there is a course to follow. 2 Timothy chapter 4, verse number 7. I have fought a good fight. I have finished my course. May course tayo na sundan. Amen? Kung tayo naninirahan sa mundo, ito, may batas na sundan natin. At kung tumabingi ka sa batas, uhulihin ka ng pulis. Ganun man din sa buhay na Krisyano. May linya siyang sundin natin. And we have to follow that line. Mga minamahal, what was the course na ating sundan? This is what? Repentance. O, kanina, may nag-repent sa 11. Repent. O, tumanggap sila sa Panginoon, humingi siya ng sorry. Faith. Kailangan niya. Separation. Naku, sabihin ko sa separation. Ito yung separation na sumasablay lahat ng mga religion. Separation mula sa kamunduhan. Kaya tayong mga young people, kaya you have to separate. Be separate. Amen, young people? Kayo ang future sa church. Kailangan mananatili ka, you have to fight. Yung aking mga anak, may architect na, nagpatuloy sila sa Panginoon. Hindi sila kumaliwa, hindi sa kanan. Tuloy sila hanggang nakapagtapos. Ngayon, yung anak kong architect, siya yung maging associate pastor. Architect siya, nakapagtapos siya sa architect. Tayo, wala naman tayo natapos. Oh, sila may architect na. Sabi ko, ang sunod na magpastor at least architect. Tapos yung isang teacher, may isa pa mag-engineer. Yung isa mag-doktor. Oh, hindi ko naman ginusto yan. Gusto nila. So, pasalamat ako. May mga ganyang mga tao pala na gusto mga kursong ganyan. At pasalamat ako. Sabi nila, maganda ka kasi yung anak mo, gusto nila yan eh. Suportahan lang namin. Amen? Suportahan lang natin sila. Separation. Then, dedication. Ang dedication, mga minamahal, halimbawa, naligtas ka rito. Naligtas ka rito. Yung dedication, dapat dito ididikit mo yung buhay mo. Yung mga anak mo, ididikit mo rito. Kasi baptist ka eh. Yung dedication, dapat dito yan. Hello, amen? Nag-dedication ka ba doon sa bahay nila? O dito sa church? Kasi ang dedication, halimbawa, anak, ididikit mo. O, sabi mo, Lord, dito yung anak ko, binigay mo sa akin, blessing to, aking ibabalik po sa inyo. O, yung mga sasakyan, di ba? Magdidikit-dikit na sasakyan. O, anong gawin mo? Yung sasakyan niyo, ididikit mo dito sa Panginoon. Kung gamitin ko, ipagamit mo. Kasi didikit mo sa Panginoon yan. Pag hindi mo ipagamit, huwag mo ididikit dito yan.
Huwag ba tayo? Ididikit mo sa Panginoon para pagsabi, Brad, gamitin ko kasi may alis ako. Ipagamit mo kasi hiram lang sa iyo yan. Okay ba tayo? Hiram lang yung mga gamit natin. Ididikit natin. Kaya sabi ko, sa yung prayer ko, sabi ko, itong si Pastor, one of these days, mabigyan siya ng sasakyan. Sino magbigay? Kayo. Mabigyan siya ng sasakyan ng brand new. O sino mag-ano dyan? Facilitate. Kayo, hindi siya. Nakuha niyo? Kasi kami, pupunta kami dito, may dala kaming mensahe. Hindi pira. Magdala kami mensahe. Kayo naman mga membro, pupunta rito, magdala ng pira kasi kayo nagtrabaho. Huwag nating alisin yan. Pagsalita si Pastor dito, makinig kayo, nabibless kayo. Di mag-offering. Kasi kayo ang magpaganda sa kanyang sasakyan. Kung hindi nyo bilan ng sasakyan, ako bibili. Kung gusto ba ninyo, ako bibili. Wag! Ako ang i-bless, hindi kayo ang i-bless. Kayo dapat. Kasi marami kayo eh. Oo. Nakuha ninyo? Marami kayo. Si Pastor isa lang. Dapat ang bawat isa maglagay ng sakripisyo para sa sasakyan. Ginagis ninyo ako? Kasi ang sasakyan ngayon napaka-importante na sa pastor. Bakit ang pastor ninyo hindi makalakad-lakad? Kasi po yung sasakyan niya mainit. Anytime, masira. Kasi tagal na yung sasakyan niya, hindi pugatin pa yan eh. O yung sasakyan ninyo, mga minamahal, ang pastor dapat mahalin natin. Huwag nating bigyan ng pastor na kamu na, Pastor, bigyan na namin ng Fortuner. Hindi na ako makapag-drive, Brad. Habang kaya na mag-drive, bigyan ninyo ng sasakyan. Pagkainin ninyo. Mahalin ninyo ang pastor. Kasi maraming churches na walang pastor. Kung pasalamat ako ang pastor niyo, dito talaga nakaisambay. Pero hanap kayo na ibang churches. UCCP. Kita niyo mga pastor nila. Mayroong 11 churches, 8 simbahan ang dala-dala. Ito ang pastor yung station dito eh. Nakuha niyo? Kaya mahalin natin ang pastor. Kaya kung ang church walang pastor, napakahirap. Right. Walang magkumang, walang magplano. Pero ito may sariling pastor. Mahalin natin. Parang hindi kayo maniwala dyan. Mahalin natin. Kasi po, siya ay man of God. Hindi siya katulad siya yung say, man of God. So there is what? There is a course to follow. Don't be acquitted or drop out. Kailangan sundin natin ang linya o ang pinapasunod sa atin ng Panginoon. Sabi pa ng Panginoon, sabi pa ni Apostle Paul, follow me as I follow Christ. Sundan lang ninyo si Pastor. Hello, amen? Yung pastor ninyo mabait. Yung ang pastor ninyo nagsiserve sa Panginoon. Mabait ang inyong pastor. Dapat sundan ninyo siya. Then, sundan ninyo ang Panginoon kasi sumunod pa siya sa Panginoon. Number 3, mga minamahal. There is, number 1, anong sinabi ng number 1? There is a fight in this life. Number 2, there is a course to follow. Sundan mo yan. Pag sinabi ng Panginoon, ito ang daan natin, sundan mo yan. Pag lumihis ka, patay kang bata. Number 3, there is a faith to keep. Ang pananampalataya natin, dapat 2 Timothy
chapter 4, verse number 3. 2 Timothy chapter 4, verse number 3. Anong sinabi ng Bible? Verse number 3. For the time will come when they will not endure sound doctrine. Hindi na sila maniwala sa doktrina, mga turo sa Bible. But after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears, and these shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto feeble. Darating ang panahon, mga minamahal, na hindi na sila maniwala sa Bible. Kayo ba yan? Ayaw niyo maniwala sa Bible? Kayo ba yan? Hindi. Hindi. Kaya, there is a faith to keep. Yung panampalataya, ingatan mo mga minamahal. Anong sinabi sa Jude chapter verse 3? Jude verse 3. Beloved, when I gave all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that ye should what? Earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. Kailangan mananatili ka sa pananampalataya mo. Salamat, may mga testimony tayo dito na nananatili kayo sa pananampalataya ninyo. Pag nawala kayo sa pananampalataya ninyo, kawawa kayo. There is a course to follow. There is a faith to keep. How to keep the faith? By living it. Ipamumuhay mo anong sinabi ng Bible. Right. Yan ang tama na nasa pananampalataya. Ipamumuhay mo, gusto kong magbigay sa Panginoon kasi nasa Bible. Gusto kong mag-first fruit kasi nasa Bible. Gusto kong mag-tithes kasi nasa Bible. Gusto kong mag-love gift kasi nasa Bible. Gusto kong mag-sacrificial giving kasi nasa Bible. Amen? Sacrificial giving yan. Kailangan. Kayo, may lupa na kayo? May lupa na kayo. May mga churches walang lupa eh. Kami nga, nakabuilding kami, 23 years na. O 22 years bago kami nakabuilding. Kasi mahal ang lupa doon. Nakabili kami is 5,248 square meters lang. 500 million. Pero nabili natin. Nabili namin. Tayo may sarili na kami church doon. Ito, mayroon na kayo. Ang kulang na lang dito, yung tulungan sa mga membro. Pagtulungan natin. Huwag natin si pastor iwanan. Huwag! Pagtulungan natin. Kung may pera, ibigay natin ka pastor kasi alam ni pastor anong gagawin niya dyan. Kaya by living it, by preaching, sharing the gospel, by what? By suffering for it. We have to suffer if we're going to fight for the battle. So, mga minamahal, 2 Timothy chapter 3 verse number 12, He all that will godly in Christ shall suffer persecution. Kaya mga minamahal, parte yan sa buhay mo as a Christian. Kung ang hindi manampalataya, lalaki, ikaw manampalataya, talagang you have to suffer. Bakit? Hindi manampalataya siya. Hello, amen? Kailangan mag-suffer ka. Kaya nga, mga young people, habang bata pa kayo at kayo'y mag-aral pa, ipag-pray talaga ninyo na ang inyong maasawa, Kristiyano. Hindi lang Kristiyano, faithful na Kristiyano. Maraming Kristiyano na hindi faithful eh. Ha? Parang hindi kayo nag-response ha? Maraming Kristiyano na hindi faithful, kaya Kristiyano faithful. Kaya ngayon mag-pray na kayo. Mag-pray na kayo. Lord, sana Kristiyano ang masama. Kahit pangit. Kahit pangit. Pero gusto ko, Panginoon, Kristiyano, guwapo. Kasi kung Kristiyano, kasi ang pagmamahal, sabi niya, ang pagmamahal, blinded by Satan. Blinded daw. Yung pagmamahal, blinded daw. Hindi naman blinded na pagmamahal. Mahal mo talaga siya. Meron namang nagmahal na napakaganda ang babae. Ang lalaki parang hindi. Parang ang mukha. Ano? At sabi niya, ilang beses mo
tinutukan ng tinutukan ng baril. Ilang busy mo tinutukan ng baril yan? Hindi. Kasi ang pagmamahal, mga minamahal, sa gusto mo. Hello, amen? Kung nagustuhan mo maganda at nagustuhan ka rin, okay na. Kaya dapat Kristiyano. O, mayroon naman babae sabi, Lord, gusto ko Kristiyano, kahit pangit o maganda, gusto ko Kristiyano. Hello, amen? Kasi ang maganda, yung ugali. Amen? Yung ugali ang maganda. Kasi ang kagwapa, nasa Bible yan ang kagwapa, sa labas lang yan. Pag nagkaedad, nanganak na ng 5 yan, wala na. Nanganak ng 8, wala na. Naniwala ba kayo yan? Kunti lang nag-email. Mag-email naman kayo. Amen! Amen! Mag-email naman kayo. Di ba? Pag 8 ang anak, laksot na mukha niya. Amen. O saan ang kagwapa niya? Wala na. Kaya ang ugali ang maganda. Kasi kung may magandang ugali, mga minamahal, maganda ang pamumuhay mo. Then last po. There is a faith to keep. Then last, number 4. There is a crown to be won. May crown tayo. Alam mo ang buhay Kristyano? Kung naghirap tayo sa mundo, dahil sa pangalan ng Panginoon, may ma-receive tayo sa langit. Amen. Ang iba hindi excited. Kasi hindi wala silang ma-receive. Kaya walang ma-receive ako daw kasi unfaithful ako. Tama yan. Pero kung faithful, mag-faithful ka, may ma-receive ka sa langit. Amen. Una, ang ma-receive. Kasi ang kaligtasan, regalo Pero ito, ang pinaghirapan mo sa Panginoon. Pupunod ka every Sunday, mag-visit ka, mag-permitting ka, lahat ng activities nandito ka. Oh, anong sinabi? There are 5 crowns, the incorruptible crown. This is a faithful service. The incorruptible crown, 2 Corinthians 9:25. Faithful service ito. Faithful ka ba? Amen. Nag-church ka ba every Sunday? Amen. Nag-visitation ka ba every Saturday? Amen. Nandito ka pa sa permitting? May ma-receive ka niyan. Ano yan? Incorruptible. 1 Corinthians 9:55, basahin ito. And every man that striveth for the mystery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. Sana nangarap kayo, amen? Amen. Yan ang patutuo pag nandun ka sa langit na mahusay, matino ang Kristiyanong buhay mo. Hello, this is faithful service. Di ba? Wala na, ayaw na nila. Pero nasa Bible po, faithful service ito. Sana, no? Mag-faithful tayo. Kasi kukunti lang ang faithful ngayon Dapat mag-faithful tayo. Sunod, crown of rejoicing. Pangalawa yan, crown. That is a soul winners. 1 Thessalonians 2:19, anong sinabi? For what is our hope, or joy, or crown of rejoicing? Are not even ye in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? Crown of rejoicing. Pag natanggap mo ito, mag-rejoice ka. Saan ito mapunta? Doon sa nagsulwini. Wow. Nagsulwining! Amen. Good morning! Nagsulwining! Amen. Sa inyo itong crown. Kaya salamat sa mga nagsulwining. Oh, yung hindi nagsulwining, wala kayo dito. Sa nagsulwining lang ito. Then, pangatlo, crown of righteousness. Anong crown ito? Enduring trials. Pag may pagsubok ka, hayaan mo lang yan, pagsubok yan. Tuloy lang ako sa Panginoon. Kasi may mga pagsubok na talagang maano kayo. Pero sa pagsubok, mga minamahal, nakarating na ako sa mga pagsubok. Lahat ng pagsubok. Narating ko na lahat yan. Ang pagsubok, mga naman, good for 1 day, 2 days lang, mawala na.
Minsan 3 days, wala na naman. Kaya ang pagsubok dapat lumaban tayo. Fight. 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 Amen. Fight. Amen. Hindi duwag. Fight para sa gawain ng Panginoon. Pang-apat, crown of life. That is enduring trials. Number 5, crown of glory, faithful in feeding the flock. Itong crown of glory sa mga pastor, sa iyo ito pastor, sa akin to. Crown of glory, faithful in feeding the flock. 1 Peter chapter 5, verse number 2. Anong sinabi ng Bible? Feed the flock of God which is among you, taking the oversight thereof, not by constraint, by will, but willingly, not for filthy lucre, but of a ready mind, neither as being lords over God's heritage, but being ensamples to the flock. And when the chief shepherd shall appear, ye shall receive a crown of glory that fadeth not away. Amen. Mayroon ka bang crown pagkatapos sa buhay mo? Makinig ka. Hindi mo alam ang buhay mo, mamaya patay ka na. Kaya mag-faithful ka ngayon. Mag-faithful ka. Hindi ang faithfulness mo hanggang langit na po yan. Kaya, why should we want this crown, mga minamahal? Revelation chapter 4, verse number 4. Bakit kailangan natin ng crown? Why should we want to, why we want a crown? Verse number 4, Revelation chapter 4, verse number 4. Katapusan na po ito. And around about the throne were 4 and 26. And upon the seats I saw 4 and 20 elders sitting, clothed in white raiment, and they had on heads crown of gold. And out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices, and there were 7 lamps of fire burning before the throne, which are the 7 spirits of God. And before the throne there was a sea of glass like unto crystal, and in the midst of the throne, around about the throne were 4 beasts, full of eyes before and behind. And the first beast was like a lion, and the second beast like a calf, and the third beast had a face as a man, and the fourth beast was like a flying eagle, and the 4 beasts had each of them 6 wings about him, and they were full of eyes within, and the rest not day and night, saying, Holy, 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 Almighty, which was and is to come. And when those beasts give glory and honor and thanks to him that sat on the throne, who liveth forever and ever, amen. Then the 420 elders fall down before him that sat on the throne, and worship him that liveth forever and ever, and cast their crowns before the throne, saying, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. Mga binamahal, anong ikakast mo doon sa trono kung hindi ka faithful dito? Mag-cast tayo doon sa trono ng Panginoon at i-cast natin yung ating mga kuruna. Ngayon kung wala kang kuruna, anong ma-i-cast mo doon? Kaya mga minamahal, we have to fight hanggang bumalik ang Panginoon. Amen. Tuloy ang laban. Tuloy tayo mag-serve sa Panginoon. Amen? Sana lahat tayo. Kung si Kristo magpakita sa langit pag tayo nandoon na, i-welcome tayo. Thou good and faithful servant, enter into the house of the Lord. Sana ganun ang marinig mo doon sa langit. Because of faithfulness. Faithfulness. Ang hinahanap ng Diyos is faithfulness. Alam ba ninyo ang faithfulness? Anong meaning sa faithfulness?
magpatuloy kahit may pagsunog. Magpatuloy kahit may lumalaban sa buhay Kristiyan. Tuloy lang. Tulungan ka ng Panginoon dyan. Tuloy tayo sa Panginoon. Yung sakripisyo ninyo, makita yan sa Panginoon. Yung giving ninyo, yung tulong ninyo sa church, makita sa langit yan. Now, one day, pag nadugong ka na sa langit, sabihin mo, Lord, kasi sabi ng Panginoon, and your works will follow you. Sana, nag-invest ka dito sa Panginoon. Yung iba, nagbigay ng baka, o ano bang binibigay, so sakripisyo yung pera, salamat tayo. Pagdating sa langit, nandugong na yan. May isang, tapusin natin sa story ito, may isang tao doon sa Amerika. Milyonaryo siya eh. Tapos pumunta siya sa pastor, paano yung million ko matransfer sa langit? Pwede ba ma-deposit ko? May bangko ba doon na mayroong branch dito? Sabi na po sa Brad, ang pera mo, igawa mo ng, yung ano sa mga bata? Yung orphanage. Igawa mo ng orphanage kasi marami kang pila. Then, yung pera mo, doon na sa langit. Hello, ba? Kasi kung ang pera mo, ginastos mo lang dito sa sarili mo, wala ka sa langit. Right. Pero kung gastusin mo sa langit, sa pera dito, para sa gawain ng Panginoon, makita mo sa langit yan. Amen. Amen? Amen. Kaya mga minamahal, we have to fight. Patuloy tayong lumaban para sa Panginoon. Laban lang. Tuloy lang. Hanggang bumalik ang Panginoon. Amen. Ito, 21st ito. May 22nd pa ito. Kung hindi pa babalik ang Panginoon. Amen. Ready ba kayo? Amen. Mag-faithful kayo ngayon hanggang sunod sa 22nd anniversary. Magsakripisyo kayo hanggang doon sa 22nd anniversary para mayroon kayo sa langit. Amen. Gawin ninyo yan. Yun ang tamang paraan. Buhay mo rito, 70 years, patay ka na. 80 years, patay ka na. Pero kung may naibigay ka para sa langit, masaya ka na pumunta na sa langit. Amen? Pero kung wala kang nailagay doon sa langit, ayaw mo pang pumunta sa langit, kunin ka na naman ng Panginoon. Anytime, kunin ka ng Panginoon. Mas maganda, may na-invest tayo sa langit. Hindi tayo empty-handed pag humarap tayo sa Panginoon. At the rapture, mga minamahal, kunin tayo ng Panginoon, aharap tayo sa Kanya. At ang marinig natin kung ikaw faithful, thou good and faithful servant. Anong sinabi niya? Verse number 21 sa Matthew chapter 25. Last verse. Matthew 25, verse number 21. Basahin natin. Matthew 25, verse number 21. Okay? Ready, go. His Lord said unto him, well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of the Lord. Amen? Sana gawin natin habang nandito tayo sa mundo. Gawin natin yan para i-welcome naman tayo doon sa langit. Thou good and faithful. Faithful lang. Isa lang ang sikreto. Mag-faithful lang sa Panginoon. Faithful lang. Sundin na niya ang sinabi, thou good and faithful. Makapasok ka sa langit na may kasiyahan. Tayo muna yumuko, tayo mananalangin. Let us pray. Panginoon, salamat po sa mensahe. Dalangin namin ngayong umaga, ikaw po manguna sa mga membro.
Kung gusto namin, Panginoon, makaabot pa kami ng 22nd anniversary, kailangan ipagdasal namin ngayong araw na ito para marating namin ang araw na yan. Ngayong umaga, Panginoon, inidikit namin ang aming buhay para po sa inyo. Salamat po. Habang nakayuko mga mata, yung mga tumanggap kanina, yung nagtaas ng kamay, salamat po sa inyo.